Hello, magandang araw sa inyong lahat. Nako, Miyerkules po ngayon, kalagitnaan ng linggo, pero siyempre narito pa rin ang ating Spokes Hour. Pasensya na kayo hindi na ako nakapag-Spokes Hour nung Lunes dahil tayo naman po ay nag-live broadcast doon sa napaka matagumpay na prayer rally para kay Tatay Digong, no? Alam niyo po dito sa Netherlands kinakailangan kumukuha ng mga permit. Binibigay naman po mga permit, hindi pinagkakait, hindi gaya sa Pilipinas, no? Pero doon sa permit, i-specify mo rin kung ilan yung taong dadalo. Yung prayer rally po ginawa namin doon mismo sa International Criminal Court grounds, no? At limitado lang ang po pwedeng dumalo, 100. Pero ang bilang ko po mga 140 po ang nakarating, no? Hindi naman po lahat sabay-sabay. May mga galing sa Italy na 2 van, na 15 sila na dumating at umalis. Meron din mga galing din sa Germany na dumating at umalis. Pero ang suma total naman pong nagpakita doon at one time is siguro mga 120. No? So maraming salamat po doon sa mga dumalo at nakakataba po yan ng puso kasi talagang unang-una po wala namang sapat na panahon para paghandaan yan. No? At bagamat ura-urada yan, parang ma-commemorate yung 150th day ng pagkakakidnap kay Tatay Digong ay naggawa nga po tayo ng prayer rally. At maganda naman po nangyari, wala talagang nagsalita, walang mga speeches, puro pagdarasal lamang. At sasabihin ko po dun sa aking mga kasama na kung pwede, gawing real yung ginawa kong panalangin doon. No? Nang marinig nyo naman kung ano talaga yung naging panalangin natin dun sa 150th day na pagkakakulong ni Tatay Digong. O nga pala po tuloy-tuloy ang paggamit po ng Duterte Street. Wag po kayo mag-alala, hindi po tayo mawawala dyan sa Duterte Street. No? At may mga lumulutang po na di umano, wala na raw tayong permit dyan, pero hindi po. Ang bagong buo na DDS, Maisog Netherlands na po, ang kukuha ng mga permits na kinakailangan, kasama na po yung toilet dyan sa Duterte Street. No? So nabuo na po yung DDS, Maisog Netherlands, kung saan ang mga miyembro ay karamihan po ay mga residente ng The Hague. So asahan niyo po na mas marami na tayong magagawang mga pagtitipon at mga activities dito sa The Hague at madali na po yung pag-uugnay sa Hague Municipal District kasi yung huling bilang po namin na mga 30 members ng Hague ng DDS at saka Maisog Netherlands 25 po doon mga taga-Hague. So lahat po ng mga kinakailangan mga permits na kinakailangan ihain ng mga taga-Hague, wala na pong problema yan. Tuloy-tuloy din po ang pagbibisita ngayon ni Kitty Duterte at mamaya po ay 1:30 ang kanyang bisita. Matatapos po ang kanyang bisita ng mga 2:30 at inaasahan po natin na makikipagpulong siya sa mga supporters as usual ng alas 3 ng hapon. No? Hindi na po siya nakakaabot doon sa Duterte Street bagamat nakipagpulong naman po siya doon sa labas no ng detention facility pero i-request po natin siya kung po pwede na tumuloy nga po doon sa detention facility no sa Duterte Street. So tuloy-tuloy po tayo diyan wala pong magbabago yung mga nakakarinig ng balita to the contrary, hindi po. Binigay naman po talaga ng munisipyo ng Hague ang Duterte Street para lugar na pagtipon-tipunan ng mga Pilipino. No? At na-verify po namin as of yesterday na tuloy-tuloy pa rin po yung ating permit at mamayang hapon po kung kinakailangan na maghain ng mga bagong permit, yung mga miyembro naman po ng DDS Maisog ng mga taga-Hague ang siyang maghahain ng mga kinakailangan mga papeles. At may pagpupulong po kami matapos ng pag-meeting ni Kitty Duterte sa mga supporters para dito. Ang pag-usapan po natin, ang mga masasayang contractors na congressman or congressman na contractors pa rin. Siyempre po, yan ang pinag-uusapan sa Pilipinas dahil napaka-iskandaloso na po ng pang-aabuso sa kaban ng bayan dito sa mga flood control projects na pinagyabang ni PBBM na 5,500 projects daw ang nagawa niya sa unang 2 taon ng kanyang panunungkulan. Pero kapag bumaha dahil sa bagyo, ang pinakahuli ay itong si Emong, nagiging lawa po ang buong Luzon. Gaano bang kalaki ang nagiging gastos ng taong bayan para dito sa flood control projects na ito?
Well, meron po akong dalawang datos. No? Isa galing kay Senator Ping Lacson. At alam niyo ba kung magkano kalkulasyon niya na nauubos natin para sa flood control projects? No? Well, ang sabi po niya, hindi po bababa sa 2 trilyong piso ang naubos na natin na kaban ng bayan para sa flood control projects. No? At 2 trillion pesos, mantakin niyo po yan. Pero itong 2 trillion pesos naman to, over a period of time. No? At ang sabi ni Senator Ping Lacson, itong 2 trillion pesos nito ay for the period of time of, ito po ha, may mga datos ako para sigurado tayo, hindi tayo magkakamali ha. Ito, ito po ha, it's for the period of since 2011 up to the present, 2025, 2 trillion. Pero kung titignan po natin yung mga ibang estimates, well, meron pong isang estimate na from 2023 to 2025, ang nagastos natin dyan ay halos 1 trilyong piso. Okay? Halos 1 trilyong piso between 2023 and 2025 alone. Ibig sabihin, sa administrasyon ni Marcos Jr., halos 1 trilyon po ang nagastos para sa flood control project. Now, noong 2025, ang nalaan pong budget para sa flood control, ang may isa pong estimate na nagsasabi na ito ay 779 billion, halos 1 trilyon sa isang taon pa lamang noong 2025. Itong budget ni Tambaluslos na ito. Bagamat sa susunod na taon, lumiit na ang kanilang hinihinging budget, 274.9 billion kasi nga siguro naiskandalo. Now, nag-anunsyo rin ang Marcos Jr. mismo kung sino ang top 15 na mga kontratista na nakakuha nitong halos 1 bilyong proyekto kada taon. Hindi 1 pala, 1 trilyon kasi nga po yung estimate, 779 billion. No? Merong 15 mga masasayang kontratista ang mga na-award dito mga project na ito. Ito naman po inanunsyo na mismo ni Marcos Jr. Sino-sino to? Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Construction and Development, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders, Centerways Construction and Development Inc., Sunwest Inc., Hightone Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply Inc., Royal Crown Monarch Construction and Supplies, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LRT Key Builders, and Road Edge Trading and Development Services. So ito po ang mga masasayang mga kontratista na nakakuha ng bulto ng mga ginagastos ng pamahalaan para sa flood control projects. Okay? Now, ano pong mga obserbasyon dito no, sa mga proyektong ito? No? Well, karamihan po ng mga proyektong ito, mga 6,021 projects, kasama na yung 5,500 na pinagmalaki ni Marcos Jr., wala pong malinaw na description kung anong mga flood control structures ang kanilang pinapatupad. No? At saka may mga kaso po na parang pareho lang yung halaga ng kontrata sa iba't ibang mga lokasyon. Now, sabi ni Marcos Jr., iimbestigahan daw niya itong mga kontratang ito, no? Dahil nga meron daw siyang kutob na maraming irregularities. Well, alam nyo ba na dito sa top 15, 2 ay pag-aari ng 2 kongresistang magkapatid. Okay? Ito naman po ay sang-ayon din sa mga open sources. Itong Hightone Construction and Development Corporation, ito po ay pag-aari ni Christopher Co. Kapatid po ni Congressman Zaldico. Itong si Christopher Co po, nakasabay ko po ito sa Kongreso noong 17th Congress. Siya po ay tumakbo, kung di ako nagkakamali, itong eleksyon nito para maging district congressman, pero hindi po siya pinalad. At syempre, ang alam naman natin, yung Sunwest ay talagang matagal ng pag-aari ng pamilyang ko. Kasama na po si Zaldico na naging chairperson ng Committee on Appropriations. Now, sa top 15, 2 lumalabas na mga kongresistang nagmamay-ari. Pero ang taong bayan po ay talagang nabubwisit dahil ang katunayan, halos ang dami-dami na pong mga kontratista na kongresista rin or kongresista na nagiging kontratista na rin sa kanilang mga proyekto. So yan po ngayon ang kinagagalit ng taong bayan. Bakit yung mga kongresista na siyang gumagawa ng budget, ang naglalagay ng pondo para sa mga flood control projects na gaya nito, sila rin ang mga kontratista. Now,
Sabi ni Marcos Jr., iimbestigahan daw niya. Ako naman, dahil napakalapit sa kanyang administrasyon, itong mga nagmamay-ari ng mga construction companies na ito na kongresista pa rin, duda ko kung talaga may mangyayari dyan. Pero ang tanong, no, tama naman tayo magalit kasi iskandalo talaga yan, no, na yung mga kongresista na gumagawa ng budget at sinasabi kung magkano magagastos para sa mga proyektong ito, sila rin ang nakakakuha ng mga kontratang ito. Ang tanong, meron bang nalalabag na batas at bakit walang ginagawa ang ombudsman o di naman kaya ang DOJ para maimbestigahan at masampahan ng kaso itong mga kongresista na siya ring gumaganap ng papel bilang mga contractors? Well, unang-una po, no, dami pong nalalabag na batas. Okay? Ano po yung mga batas na nalalabag na yan? Isa-isahin po natin. Unang-una, sa ating saligang batas, nandyan po ang Article 6, Section 14. Okay? Nakasulat po dyan, no? Ang isang senador o isang miyembro ng Kamara ay hindi po pwede magkaroon ng direct or indirect financial interest sa kahit anong kontrata sa gobyerno sa kanilang termino. Di ba kapag ikaw ay isang kongresista na bumoto sa pantaunang budget, meron ka ng interest doon sa budget na inaprobohan mo. So, dahil ikaw ay nagkaroon ng partisipasyon sa pagbabalangkas at isa sa batas ng pangtaunang budget kung saan nagbibigay ng pondo para sa mga construction projects, meron kang interest sa kahit anong kontrata sa gobyerno kapag ikaw ay isang congressman or senator at naging kontratista rin at kumuha ng proyekto na pinondohan ng batas na iyong isinulong bilang isang pambabatas, no? So, yan po ay ipinagbabawal. Pinagbabawal mismo ng saligang batas. Okay? Now, ano pong pwedeng maging parusa dyan? Well, yun nga po, pwedeng magkaroon ng, ito po yung mga administrative pa lang, ha? Kasi pinag-uusapan pa lang natin yung paglabag mismo sa saligang batas. Ang pwedeng maging parusa dyan ay disqualification from office, matatanggal sila bilang mga mambabatas at saka yung possible forfeiture ng benefits, no? Yung pagbabawi sa lahat ng benepisyo na nakuha nila sa gobyerno. Pero yung pagiging mambabatas at kontraktor, ito'y criminal debt na pinapatawan ng parusa sa ilalim po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o yung RA 3019. Ano ba yung pinagbabawal dyan? Ito po yung pinagbabawal ang pagkakaroon ng interest, direct or indirect financial interest sa kahit anong kontrata na yung taong gobyerno ay nagkaroon ng intervention sa kanilang official capacity. Hindi ba pag ikaw ay mambabatas at bumoto para sa pantaunang annual appropriation budget, ikaw ay nagkaroon ng papel doon sa pagbubuo ng batas na yan at kapag ikaw ay kumuha ng kontrata na pundado galing doon sa annual appropriations budget na isinulong mo bilang isang kongresista, ito po ay paglabag na ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Specifically, ito po ay paglabag ng Section 3H and Section 3G ng Corrupt and Practices Act. Ano pong pagkakakulong? Well, ito po ay ang parusa, pagkakakulong mula 6 na taon hanggang 1 buwan hanggang 15 na taong pagkakakulong. Meron din pong accessory penalty ng perpetual disqualification from public office at forfeiture of assets. Okay? So, marami na pong napaparusahan dyan. Merong sa People versus Montejo, isang mayor na na-convict dahil inaward yung kontrata sa kanyang kumpanya. So, ganun din po dapat ang maging kaso ng mga kongresista, mambabatas na kumukuha ng proyekto na pundado ng kanilang annual appropriations law. Now, meron din pong isa pang paglabag at ito po yung paglabag ng Salonga Law. Ito po yung tinatawag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, no? Ito pong batas na ito ay nagbabawal na magkaroon ng pag-aari or controlling or unang-una yung pag-aari, yung pag-control at pagmamanage sa mga negosyo na mayroong conflict sa kanilang official duties. At pinagbabawal ang kahit anong financial interest sa mga transaksyon na kinakailangan ng approval ng kanyang opisina. At syempre, kung ang pinag-uusapan na isang kontrata na ina-award sa isang kontratista, hindi ba ang basehan na pag-award ng kontrata na yan ay dahil nga dun sa pangtaon ng budget, no? So yun yung conflict na tinatawag natin. At kapag nagkaroon ng paglabag nitong Salonga Law, well, ang parusa po ay
suspension or dismissal, at saka fine, at saka criminal liability pa rin, sang-ayon din sa RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Abay, meron ding batas na yung sa Government Procurement Law, no? Or RA 9184, yung Government Procurement Reform Act, na nagbabawal sa kahit anong opisyalis ng gobyerno na magkaroon ng partisipasyon, directly or indirectly, in any procurement process or contract award. So natural, kung ikaw ay congressman na talagang nagkaroon ng papel sa pag-approve ng pantaunang budget at ikaw ay kumuha ng kontrata sa gobyerno, yun ang binabiolate mo dahil ikaw ay nagpa-participate directly or indirectly in any procurement process or contract award. So ang pwedeng maging parusa po dyan, administrative and criminal penalties, blacklisting of companies, and forfeiture of contract. At meron pa po, doon din po sa government procurement law, yung aggregating ill-gotten wealth from combination of overt criminal acts, no? Totaling, ano pa ito? Plunder law. Ito po yung plunder law. Kapag ang naging benepisyo ng isang taong gobyerno sa pagkakaroon ng interes sa kahit anong kontrata na may kinalaman sa kanyang opisyal na katungkulan, gaya ng pagpasa ng pantaunang budget, abay, pwede po yang maging plunder. Ang importante ay kailangan magkaroon ng series of acts. Ang series of acts, ang definition po niyan, at least dalawa. At ang halaga na kanyang nakuha sa gobyerno ay hindi bababa sa 50 million, yan po ay pwede maging plunder. At ang parusa po ay reclusion perpetua or panghabang buhay na pagkakakulong, perpetual disqualification of from public office, hindi na siya pwede makabalik sa serbisyo sa gobyerno, at syempre yung forfeiture ng kanyang mga kayamanan. So malinaw po na hindi lang dapat magalit ang taong bayan kung ang mga mambabatas ay kontratista rin. Yung pagiging mambabatas, yan po ay nagbabawal sa kanila na magkaroon ng kahit anong interes sa kahit anong kontrata na pinondohan galing po sa annual appropriations law na nagkaroon sila ng partisipasyon. Siguro, ang depensa nilang po pwedeng i-invoke pag sila ay hinabol dahil nga sa pananagutang kriminal, no? Kung sila ay hindi boboto para sa pantaunang budget at hindi sila nagkaroon ng partisipasyon para sa pagsasabatas ng annual appropriations law, no? Pero kung sila ay bumoto pabor sa budget na yan, hindi talaga pwede na sila ay magkaroon ng kahit anong interes sa kahit anong proyekto na napopondohan ng pangtaunang budget. Pero gaya nga ng sinasabi nila, no, ito ay honored more in breach than in compliance. Mas talagang nalalabag itong batas na ito kesa na sa susunod dahil hindi ko po alam kung anong numero ngayon ng mga kongresista na sila na rin ang mga kontratista, pero parami po ng parami ang hanay nila. Now, nung ako'y congressman, ano ba ang aking mga first-hand experience dyan? Ang first-hand experience dyan, para maitago na yung congressman ay kontratista na rin, nagpapalit sila ng distrito. So, yung congressman ng District 1, dahil contractor din siya magiging contractor ni congressman from District 2. Nang sa ganun, sinasabi nila walang conflict of interest daw. Hindi po totoo yan. Dahil ang pinagbabawal na conflict of interest magkaroon ng kahit anong interest sa kahit anong transaksyon na dumaan sa kanyang opisina in his official capacity. At dahil yung pondo nga po ng mga proyektong yan ay sang-ayon sa annual appropriations law na naisabatas dahil bumoto na pabor sa batas na yan ang kongresista na yan, meron na po silang conflict of interest. Pinagbabawal po yan kahit yung congressman from District 1 gumawa pa ng project sa District 302. Bawal pa rin po yan basta pinondohan po yan sa pangtaunang budget. Malinaw po yan. Now, ang minimum nga pong pagkakakulong, no, hanggang 15 years of imprisonment yan, pero kapag plunder involving at least 2 contracts at ang halaga ay hindi bababa sa 50 million, panghabang buhay ng pagkakakulong. Now, siguro, let us give credit where it is due. At least, inamin ni Marcos Jr. na talagang tayo lumulutang-lutang sa panahon ng baha dahil nga linalamo ng mga buwaya ang pondo para sa flood control projects. At siguro, in fairness to him, tama na rin na linantad niya kung sino yung mga top 15 construction companies na nakakuha ng mga proyekto nito at lumalabas. 2 kumpanya ron ay pag-aari ng mga dati or incumbent members of Congress.
Pero iisa-isahin po natin yan, no, kung sino talaga ang mga nagmamay-ari. May mga pangalan dito na lumalabas na kung sino mga nagmamay-ari nung top 15 pa, pero dalawa lang naman po yung mga kongresista, so hindi ko na muna babanggitin kung sino pa yung mga pangalan ng ibang mga nagmamay-ari ng mga swerteng top 15 na construction companies na yan. Pero sana ang ombudsman, dahil nagbigay na naman ng senyalis ang Marcos Jr. mismo na dapat talagang imbestigahan itong bagay neto, isa-isahin na yan. Dahil kung ako mismo nakuha ko kung sino yung mga nagmamay-ari niyang top 15 na yan, ordinaryong mamamayan ako, napakadali naman siguro makuha rin kung sino yung mga nagmamay-ari na yan. At siguro dapat tignan na rin natin yung mga best practices ng iba't ibang bansa kung paano nila sinusukat yung level of accomplishment sa mga proyekto na hindi madali na ma-estimate kung magkano talaga ang natapos ng isang kontraktor. Ang problema kasi dito, pag sinabi mong dredging, hindi ka naman sigurado kung talagang nagde-dredge yan. No? Kung sinabi mong desilting, hindi ka naman sigurado talaga kung ikay nagde-desilt dyan. No? In fact, kaya gustong-gusto nila ang flood control projects kasi kung ang tongpats dati-rate sa kalye at sa building ay 10% and 5% respectively na tumaas na. Ito po ay isang-ayon na rin sa mga dati kong kasama na kongresista. Ngayon po, tumaas na hanggang 40 to 45% ang kinukuhang tongpats. Abay, pagdating sa flood control projects, baka po pwedeng 100%. Kasi pag sinabi mong desilting, hindi naman madali ma-disprove na ikaw ay nag-desilt. Kumbaga, you will have to rely on yung presumption of good faith na ginagawa ng kontratista yung kanyang trabaho talaga. At dahil sa kanyang ginagawang trabaho, ay kinakailangan mong pagkatiwalaan na talagang nag-dredge nga siya o nag-desilt nga siya maski wala naman siyang ginawa. At ang nangyayari, 100% noong sinasabi ni Ping Lacson na 2 trillion, po pwedeng napunta lang sa bulsa ng mga kurakot na kontratista, nakakonsyabang mga mambabatas, o di naman kaya mga mambabatas mismo dahil sila na mismo ang kontratista para sa mga proyektong yan. Alam niyo po, sinasabi ni Gunnar Myrdal, isang Nobel Prize awardee, na ang susi para matigil ang korupsyon, tanggalin ang diskresyon sa taong gobyerno. Ito naman pong tongpats pagdating sa infrastructure project. Ang pinagmumulan niyan ay yung kapangyarihan na makontrol ng mga mambabatas, yung mga district engineer o kaya regional engineers na in charge sa mga proyekto sa DPWH. Ang ginagawa po nila, konsabahan. Kinakailangan i-award yung mga kontratang yan sa mga kontratista na pag-aari mismo ng mambabatas o di naman kaya pag-aari ng mga supporters ng mambabatas na siya magbibigay ng SOP na ngayon daw po ay 40 to 45% na. Kinakailangan matanggal natin yung ganyang relasyon sa panig ng mga mambabatas at mga district engineer and regional engineers na nagpapabid ng mga kontrata. Kinakailangan talaga lahat ng mga bidding talagang electronic na. Lahat ng requirements, kung wala kang requirements, hindi ka dapat papasa at dapat magkaroon ng pagpapatupad ng mga prohibition dun sa konsabahan pagdating sa public building. Sa 9184 po, pinagbabawal na isang kumpanya na pag-aari ng kaparehong tao ay siyang magbibid. Pero nakita po natin na sa top 15 na mga contractors na dalawa nga ay may-ari ng mga mambabatas na magkapatid pa, yan nga, dalawang dambuhalang construction company, magkapatid pa ang may-ari at parehong nakabase sa Albay. Kung saan of course, ang Albay din ay lumulutang sa tubig baha pagdating ng tag-ulan. So talagang ang susi po talaga para matigil ang korupsyon, unang-una, tanggalin ang diskresyon. Dapat wala ng diskresyon yung mga district engineers na yan at saka mga regional engineers na yan kung sino mabibigyan ng proyekto. Siguro dapat gawin na yan centralized bidding na computerized lahat. Alisin na sa mga district offices at saka sa mga regional offices, isahang opisina na lang yan na lahat ng bidding ay electronic nang wala ng discretion kung kanino ibibigay ang kontrata. Pangalawa, kinakailangan magsilbing halimbawa ang pinakamatataas na leader ng gobyerno, si Marcos Jr. para lahat ng tao ay sumunod dito sa kampanya laban sa korupsyon. Pero kung ang namumuno ay hindi mo maasahan na magsabi ng katotohanan tungkol sa kanyang estado ng pag-iisip at ayaw mag-hair follicle test para mapasinungalingan na siya ay drug addict, paano mo siya pagkakatiwalaan talaga pagdating sa pangangalaga ng pondo ng bayan?
At kung ang mga dalawang kongresista nga na kasama dyan sa top 15 ay kilalang suporta ng presidente mismo at ganyang karaming proyektong nakuha sa mga flood control projects na alam naman natin ngayon ay parang walang nangyari dahil nga po nagiging lawa ang buong Luzon, anong mensaheng pinadadala ni Marcos Jr.? Hindi ba talk is cheap? Dahil alam naman natin na napakalapit sa kanya nung naging chairperson ng Committee on Appropriations na si Zaldico na identify niya mismo sa isa sa top 15 na nakakuha ng mga proyekto ng flood control project na nagre-resulta sa matinding pagkakabaha sa buong Pilipinas. So paano tayong magsisilbing halimbawa kung kinokondone or tinotolerate naman ng pinakamataas na opisyalis ng ating bayan ang ganitong mga patakaran? Kung nais ni Marcos Jr. ng paniwalaan ang kanyang senseridad na habulin ang mga lumamon sa bilyon kung hindi trilyon na pondo para sa flood control projects, alam na niya kung saan siya magsisimula. Doon sa mga proyekto ng kanyang mga matitinding supporters. At ako po, alam ko talaga nung panahon ng eleksyon, dahil ako na may kasapi sa unit team, yung ginagamit talaga ni Marcos Jr. as a candidate na Agusta helicopter. Alam niyo, Agusta, yan yung pinakamahal na helicopter. Pressurized po yan. At saka mayroon night capability. Siya lang yung may helicopter na po pwedeng magbiyahe sa gabi. Ay pinahiram ni Zaldico, na ngayon po ay isa sa kontratista na si Marcos Jr. mismo nag-identify na isa sa pinakamalaking nakakuha ng trilyones na mga proyekto na may kinalaman sa flood control. Mahinahon po ang diskusyon natin ngayon dahil kinakailangan maintindihan ninyo na hindi po legal sa mga mambabatas na maging kontratista kahit saan pa yung proyekto na kanilang nakuha bilang kontrata. Dahil yan po ay inherently conflict of interest dahil sila ay nagkaroon ng papel sa pagsasabatas ng pantaunang budget at therefore hindi dapat nagiging kontratista sa kahit anong panggobyernong kontrata ang mga mambabatas, full stop. At ang dapat na gawin ngayon ng gobyerno at mga susunod pang gobyerno, dahil I'm sure ganyan pa rin ang magiging sistema kahit sino maging presidente. In fairness, lumalalang ang problema sa panahon ni Tambaluslos. Pero itong sistema naman ng pork barrel at korupsyon sa pork barrel, panahon pa yan ni Cory Aquino. At kaya nga po, naalala nyo ba yung kaso laban sa pork barrel? Ako rin ang nag-abogado dyan. Ang aking kliyente, si Grego Bielhica. Hindi lang naman talaga sa termino ni Presidente Marcos nagsimula yan. Dati na pong problema yan. Kasi nga po, ang papel ng mga mambabatas bilang tagagawa ng budget, yan ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng korupsyon. Kasi nagkakaroon sila ng sense of entitlement. Na palibasa, kami bumuo ng pantaon ng budget, dapat meron kaming pakinabang dyan. Hindi po. Dapat linawin. Kriminal ang pangongontrata sa gobyerno kapag ang kontrata ay pinondohan ng isang batas na nagkaroon ng partisipasyon ang isang mambabatas. At siyempre, ang pinagbabawal po hindi lang yung pagiging kontratista mismo ni congressman o ni senator. Ang pinagbabawal dahil ang prohibition ay directly or indirectly yung pagkakaroon ng interes sa isang contractor na magbibigay ng SOP sa kanya. At ang aking talagang mungkahi kay VP Sara, pag siya ay naging presidente, kinakailangan addressin itong issue na ito. Dahil ang korupsyon naman nangyayari sa buong Pilipinas, kasama na rin ang Mindanao. In fact, napakalaki ng pondo sa Mindanao para sa infrastructure at sigurado ko napakalaki rin ng kita ng mga mambabatas galing sa Mindanao, hindi lang naman sa Luzon. So ang ating problema systemic at ang solusyon dapat talagang honest to goodness, tanggalin ang discretion, wala na dapat diskresyon yung mga district at mga regional engineers na yan at magkaroon ng sistema para ma-audit kung ano talaga ang natapos ng mga kongresista. Alam nyo, pag hindi politika pinag-uusapan, konti lang ang mga komento. Kaya basahin na po natin ang ilang mga comments. Shadow of the Dragon, sabi po na Atty. Trixie, sa panahon ni Presidente Duterte na minimize ang corruption since December pa lang po, nakaplano na ang gagawin kaya successful ang build. Si Crank Brothers Vlog 89, palitan nyo
ng Philippine anthem nyo, ang mamatay man dahil sa Taiwan. Tama po yan. Dahil yan pong gusto mangyari ng presidente ngayon. Zarina Silva, dapat si Tambaluslos na lang ibala sa kanyon sa ibang bansa. Bakit nakikialam siya sa gulo ng ibang bansa? Si BBM gusto niya manghimasok sa gulo dahil sila ligtas, may tataguan na sila. Tama po. Si Mil Suarez, God bless, Attorney Harry. Tapos ingat po palagi si Vivian, si Maga Maga, shout out po, Attorney, watching from OFW Hong Kong. Ingat po palagi si Kels Roque, 1916, si Ildo Bigman, M. Romualdez, Tambi. Well, maraming salamat po sa mga komento ninyo. At ibang klase po ang ating talakayan ngayon. Napakamahinahon po. Bagamat ako'y galit na galit talaga sa korupsyon. At ang ating mensahe, sana po, taong bayan, kayo na magbantay ng pondo ng taong bayan. Alam nyo kung ano ang mga construction companies ni Congressman o ni Senator. Kung may alam kayo na mga proyekto, na mga pinapatupad na mga kumpanya na pag-aari ng congressman, idemanda nyo na po yan. Dahil sa aking basa ng batas, unqualified po ang batas. Wala pong distinction. Hindi po ibig sabihin na ang pinagbabawal ay mangontrata sa mga proyekto sa kanyang distrito lamang. Ang kanilang papel po ng naisabatas ang pangtaon ng budget, yan po ay dahilan para magkaroon ng absolute conflict of interest. Dapat hindi po nangungontrata ang mga mababatas sa kahit anong proyekto na napondohan ng isang batas na nagkaroon sila ng partisipasyon. Kung hindi po tayo kikilos, tuluyan pong magugunaw ang pondo ng bayan, gaya ng nagunaw po ang 2 trilyon na flood control project. Goodbye, pera ng bayan. Manindigan na po tayo. Tama na po. Sobra na po. Magsimula ka, Marcos Jr. Siguro, simulan mo sa pamamagitan ng pagbibitiw sa pwesto dahil yung pinakamalalapit sa iyong mga kontratista, sila ang nakakuha ng pinakamalalaking halaga para sa flood control project na inaamin mo mismo, Marcos Jr., na mayroong mga irregularidad. Patunayan mong sinseridad mo, habulin mo sila, otherwise, umalis ka na sa pwesto. Dahil hindi namin kinakailangan ang mga salita-salita lamang. Nauubos ang kaban ng bayan na dapat sana ginugugol sa kalusugan, edukasyon at pagkain ng taong bayan. Kasalanan na po ang nangyayari ngayon. Hindi na po mahirap ang Pilipinas and yet, tignan niyo po, hindi pinakikinabangan ng mga Pilipino ang prutas ng kanilang luha at pawis, no, sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanilang mga buwis. Tama na, sobra na. Magsisanti na tayo, mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilik. Ha? At alam mo ko po, mas maaga ang ating broadcast ngayon. Kaya nga po, pinapahaba ko pa rin ang aking diskurso para doon sa mga kakasali lang na ating diskursyon. Ang ating pinag-usapan, congressman na, contractor ba? Meron bang batas na nagbabawal dito? At ang kasagutan, meron po ang saligang batas na nagbabawal ng conflict of interest, pagkakaroon ng kahit anong interest, directly or indirectly, sa kahit anong kontrata na pinondohan ng Kongreso, at meron po yung pagkakakulong dahil nga yung pagkakaroon ng interest sa mga kontrata na nagkaroon ng partisipasyon ng kanyang opisina, at kapag ito ay more than 2 at umabot sa 50 million, yan po ay krimen ng plunder. Ikulong na po natin ang mga buwaya bago tayo malamon ng mga buwaya. Ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po inyong Spoksang Bayan, broadcasting live from The Hague, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.